Okay mga ka-trigger, muli ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman na may naghahanap pa rin sa akin sa Pilipinas, kaya sinasabi ko palagi na ako ay nandito sa Kuwait. Hindi ninyo makukuha aking serbisyo sa Pilipinas. Ako'y 20 years nang nagtatrabaho dito bilang isang firearms instructor, gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range. Okay, at ngayon nakasalukuyan ako ay isa ng consultant. Ayan, bago ako bumati sa inyong lahat ay gusto ko lang munang basahin ang problema at katanungan ni Elimar Time. Sabi niya, Sir Elmer, salamat sa info. Paano naman po yung slide stop pin na kahit hindi nakatapat sa slide nuts na itutulak pa rin yung kabilang dulo ng pin at pwedeng nang tanggalin ang slide stop pin 1911 no rin ko ang unit ko. Salamat po. Okay, delikado ito. Anytime wala na itong barrel, wala na itong bala. Anytime pwedeng malaglag itong slide stop niya. Yan ang problema niya. So bago yan natin bigyan ng kasagutan, ay gusto ko lang munang bumati sa lahat sa mapagpalang araw, lalo tigit sa mga FW. Mag-ingat po tayo at dalangin ko ilayo tayo sa mga disgrasya. At magpapasalamat ako sa ating mga subscriber na malapit na maging 32,000 at 33,000. At lalo tigit do sa mga nanonood ng videos na hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo isang charity vlogger na may tinutulungan na 6 na mga estudyante. Kaya nga tayo may GCash number dito. Yan ang aking trusira, yung aking anak, na pwede kayong tumulong dyan. Maraming salamat sa inyo sa mga tumulong. Kay Isidro, kay Alfredo Isidro ng Las Piñas, at doon sa nagpakilalang Ordosipay na nagpadala ng tulong sa ating GCash para sa ating mga estudyante. Ganyan din kay Architect Arnel Salvador na naging kaibigan natin dito sa Kuwait, na nag-abot sa atin ng personal tulong para sa ating mga estudyante. Okay, at gusto ko lang i-shout out yung aking mga estudyante na napatapos na. Balita ko ay nandiyan kayo ngayon, umuwi sa Pinamalayan para mag-reunion. Okay, yun po yung mga estudyante na aking napagtapos ay nag-uwian. Yung iba na galing sa Dubai, si Edith, sino pa, si Rochelle, si Ramil na nasa Saudi, si Marlon. Marami kayo, hindi ko kayo may isa-isa. Sana gumawa kayo ng videos at isindi nyo sa akin. Yan po yung mga estudyante na napag-graduate na natin at natulungan natin na nakapag-abroad na sila. Okay, ayan, at binabati ko kayo sa inyong tagumpay. At dalangin ko ay makatulong din kayo sa iba pa nating mga tinutulungan. Ayan, at pupunta na tayo sa ating problema na tutugunan kay Elimar Time. Okay, ang problema mo ay yung iyong 1911. So tinanggalan ko na ito ng para mabilis tayo. Ay pwede mong itulak kahit hindi nakatapat itong sabi niya, kahit hindi nakatapat itong nuts niya dito sa dito sa yung slide niya, ay pwede mo siyang itulak ng ganito. Okay, pwede mo siyang itulak ng ganito. Dali ha. Pwede mo siyang itulak ng ganyan. Pwede siyang matanggal. Kahit hindi ganyan ang posisyon, kahit siya ay naka-close, pwede mo siyang matanggal. So, madali lang naman itong problema na ito. So, tatanggalin na natin yung kanyang slide stop. So, ang may problema lang dyan ay ito. Kukuha tayo ng pang Kung mapapansin ninyo ito, close up po na. Ito ay mababa kaysa dito. Okay, mas mataas itong parte na to kaysa dito. Ang ibig sabihin na pudpud itong mataas na ito ay pumantay na dito. Pumantay na dito yan. Kaya lumalabas yan. Ito kasi ang humaharang para hindi lumabas. Papakita ko sa inyo yung slide ha. So napakasimple lang nito. Ito. So ang nakaganito kasi yan. Ayan o.
Nakaganito yung ano na yan. Paano ba natin ito papakita? So, yung slide niya ay andyan dyan siya. Dito dumadaan kasi yan, oh. Ano ba makita? Yan. Diyan yan dumadaan. Kita niyo yan? Diyan yan dumadaan. At pag yan ay hindi nakatapat dyan, pag hindi nakatapat dyan, ay yan, nakaganyan siya dyan. Nakaganyan siya. Ngayon, para mo matanggal yan, itatapat mo dito sa kanyang notch. Ano? Para maliwanag. Itatapat natin dito sa medyo maliwanag. Ayun, oh. Tatapat natin yan. Tatapat natin yan dun. Yun. Para lumabas siya. Yan, oh. Nakikita ninyo ito. Pansinin ninyo ito. Nakatapat siya dun. Ayun. Nakatapat siya. Para lumabas siya. Kasi nga, kaya ang purpose nung ano na yon, kaya binawasan na yung tapat na yon, doon siya dadaan para lumabas. Ngayon, napudpud ito, bumaba na to, itong parte na to, ayun, papasinin nyo, mas mataas ito. Tatapat natin sa kulay puti. Ayan, o. Mas tapat natin. Ayan, o. Mas mataas. Mas mataas yun. Mas mataas ito kaysa dito. So, madali lang i-rebuild yan. Kaunting ispat lang yan. Mas maganda kung sa TIG or MIG weld. Para kunti lang ang kunti lang ispat yan dyan. Iputan lang ng welding yan. Pwede yan sa acetylene, kaso mas mababaga ito ng mabuti. Pag in-acetylene mo yan, so malaki ang damage ng niyan, ng init. So mas maganda yan, ispatan mo lang yan ng TIG o MIG weld. Tapos itong kanal na to ay bubuhayin ninyo, itong kanal na to. Tatapat natin doon, itong kanal na ito bubuhayin ninyo. Gagamit lang kayo ng needle file. Okay? Pakita ko sa inyo yung needle file ko. Gagamit lang kayo ng needle file o di kaya ay dream mill. Mas maganda kung needle file lang para hindi ito. Gagamit lang kayo ng needle file dito. Yung manipis lang ito. Itong manipis lang na needle file. Kung sumobra yung welding ninyo, tapat natin dito sa may kulay puti. Yan. Ito. At yung hugis naman ito, na parang gano'n ang hugis nitong ibabaw na to ay dito ninyo isusukat, oh. Dito ninyo isusukat. Ayan, oh. Dito. Yung ukab na yun. Dapat din ninyo isusukat. Okay? Dahil itong parte na ito ay may yan may kanal yan dito dito yan dumadaan, oh. Ayan, oh. Sakto yan dito Yan. Nakakagat ito dito sa loob Yun lang. Ito lang ang problema mo. Para hindi, kasi pag habang pumuputok yan, hindi mo mapapansin, malalaglag yan. Delikado. Baka yung slide ay tumapon. Tatapon yung slide kasama ng barrel. Delikado yan. Mawala ng control. So, wag kayong magpapaputok ng barrel kung may diferensya to. Dahil pwedeng sumabog yung baril, sumama yung slide na ganyan, hindi natin malaman kung paano mangyayari. So ayan lang ang paraan nun. Kung may pampalit naman kayong bago, maganda sana kung may pampalit kayong bago, pero madali lang naman gawin pwede naman gawin, iipot lang ng welding pwede nang hindi ninyo magpalit ng bago. Kung yun lang ang diferensya, so yun lang ang paraan dun. At kung may mga tanong pa kayo, itanong lang ninyo sa akin at sasagutin natin yan sa pamagitan ng ating maliit na kaalaman. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Walang sawang tumutugon sa inyong mga suliranin, problema, at ingat po tayo sa paggamit ng ating mga firearms.
At kung may problema, huwag ninyong gamitin, itanong ninyo sa akin at masusolusyonan natin. At kung sa palagay ninyo hindi tumama yung aking sagot, dahil hindi ko naman hawak yung mga pairams ninyo, linawin lang ninyo ang inyong mga sagot. Mas maganda kasi kung nilalagay ninyo yung model ng inyong baril, kung anong brand, para yung sagot natin ay tumatama. Okay, at sana malinaw. Huwag kayong matipid sa tanong. May counting explanation para malinaw din yung ating sagot. Okay, maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy instructor, Nagan Smith din naman. Mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Thank you very much.